magandang umaga po sa inyong lahat. Ibati po ang inyong mga katabi ng Happy New Year! Salamat sa Diyos dahil nakatawid tayo ng panibagong taon. Buhay pa tayo. Ang iba nating kapatid na iwan na doon sa 2025. At marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng biyaya na ating tinanggap, yung iba hindi naman natin hiniling sa Kanya, pero ipinagkaloob sa atin. Yung iba bigla nilang dumating na unexpected. At ngayon nga, bukod sa pagdiriwang ng New Year sa ating pong simbahan, sa liturhiya ng ating simbahan, pinagdiriwang natin ang solemnidad ni Santa Maria bilang ina ng Diyos. O sa wikang Griego ay Theotokos o God-bearer, tagapagdala ng Diyos. Bakit tinatawag natin ina ng Diyos? Sinasamba ba natin ang mahal na Birhen? Hindi po. Nire-respeto lang po natin. Binibigyang galang at pinararangalan. Dahil po sa ating simbahan, tayong mga Katoliko, meron tayong hierarchy of pagbibigay ng paggalang at pagsamba. Yung pinakamataas po ay yung pagsamba o adoration na binibigay natin sa ating Panginoon, sa Santissima Trinidad at sa banal na sakramento. Dahil naniniwala tayo na itong nandito sa loob ng siburyum ay hindi ordinaryong tinapay, kundi body and blood of Christ. Sa wikang Latin, tinatawag po yun na yung pinakamataas, latria. Yun yung sa Diyos lamang pwedeng ibigay. Kasunod ng latria ay hyperdulia. Yung hyperdulia, binibigay natin sa mahal na Birheng Maria. Hindi dahil siya ay asawa ni San Jose, kundi dahil naging ina siya ni Jesus. At si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, naniniwala tayo at sumasampalataya na siya po ay totoong Diyos at totoong tao. 100% God and 100% human. Hindi 50% God, hindi 50% human. Hindi siya parang pinaghalong pintura na puti at itim, kundi isang misteryo na mahirap unawain, pero yun ang pinakita ng banal na kasulatan at ng buhay ng Panginoon, na siya ay totoong Diyos at totoong tao. Nakakalungkot yung iba nating mga kapatid sa ibang pananampalataya, sinasabi nila, Kristiyano kami, pero si Jesus parang propeta lang, parang tao lang, parang kalibel lang natin. Pero hindi po yun ang sinampalatayanan ng mga unang Kristiyano na nabuhay pa noong panahon ng mga apostol. Dahil noong mga panahon na yun, sila'y naniwala kahit mahirap unawain na si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Kaya naman, ang mahal na ina, kung naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos, diba kung meron kayong anak na engineer o anak na doktor, anak na pari, diba sasabihin nyo, ina nung pari, ina nung engineer, ina nung doktor, ina ni kapitan, ina ni mayor. Diba si Jesus, naniniwala po tayo na siya ay Diyos, kaya yung adjective na ina ng Diyos. Pero hindi natin sinasamba si Mama Mary na Diyos. Sapagkat ang Diyos, yun lamang banal na santatlo na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pong pagdiriwang, sinasabi sa mga pagbasa, ang tungkol sa dalawang movement sa gospel. Una, yung pagmamadali. Sinabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, nagmamadaling pumunta ang mga pastol sa Bethlehem. Kung matatandaan po ninyo, nung araw ng Pasko, ito yung gospel natin. Kadugtong po ito mula sa Gospel of St. Luke. Dahil sinabi nung araw ng Pasko,
nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. At sinabi nila sa mga pastol, pumunta kayo sa Bethlehem, ang bayang sinilangan ni Haring David. Maraming bumabatikos po sa araw ng Pasko. Bakit daw December 25? Snow daw yun. Meron daw snow. Winter daw. Pero ang Jerusalem po, ang Palestine, ay wala naman sa North Hemisphere. Nasa baba po ng equator. Kaya po, hindi winter wonderland sa Bethlehem. Bibihirang mangyari po na magkaroon ng snow tuwing December 25 sa Bethlehem. At yung pong Bethlehem sa ngayon, meron pong simbahan doon na tinatawag na Church of the Nativity. Doon merong kuweba na ayon sa tradisyon, panininiwalaan ng mga Kristiyano na doon sinilang si Jesus. At yung pong simbahan na yun ay nasa pangangalaga ng mga Franciscan. Katulad ko po, isa akong Franciscan, doon po sa Israel, sa Holy Land, nandun yung mga kasamahan naming Franciscan at doon pinagkatiwala sa kanila, sa amin pong orden, yung pangangalaga sa mga banal na lugar. Kaya po meron sa Israel na Church of Annunciation na sa Gospel ni St. Luke, nung simbang gabi, pinagnilayan natin na yung Anghel Gabriel nagpakita sa mahal na Birhen. At doon nangyari yun sa bahay na yun sa Nazaret. Totoo po yung Nazaret, lugar siya. Meron dating bahay doon. Doon tumira si Maria. At merong simbahan ngayon doon. Hindi simbahan ng born again, hindi ng baptist, hindi ng Iglesia ni Cristo, kundi simbahang Katoliko. At meron din doon simbahan na tinatawag na Holy Sepulchre. Doon nilibing si Jesus. Meron pong libingan talaga doon. At ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano, doon talaga nilibing si Jesus. At yung simbahan na yun ay simbahang Katoliko. Kaya po kapag nagpunta kayo sa Holy Land, sa Israel, punta kayong Bethlehem, punta kayong Nazareth, punta kayo sa Lawa ng Galilea, may simbahan din doon, mga simbahang Katoliko. Kaya masasabi natin na yung kaligtasan talaga dumating sa atin. Yung kaligtasan ay nasa gitna na natin. Kaya kapag may pumunta sa inyo ngayong 2026, na kapatid, gusto mo bang maligtas? Tanggapin mo lang na Lord, si Jesus at Savior, maliligtas ka na. Sabihin mo, ligtas na ako kapatid. Baka ikaw gusto mong sumama. Kaya wag na po tayong magdadalawang isip pa na pumunta sa iba. Nasa atin yung fullness, completeness. Dahil meron tayong sakramento, sa ating pinagkatiwala ng Panginoon, sa ating simbahan, sa kanyang mga apostol, ang dakilang misteryo ng pagdiriwang. Sa iba naman po, walang Eucharistia eh. Kung meron man, di ba, may mga nanggagaya ngayon, meron din silang ostya, merong grape juice, sinasabi nila, ito daw yung misa, ito daw yung ginawa doon sa huling hapunan, sa Last Supper, pero hindi naman yung totoo. Dahil sa mga apostol, at yung mga apostol nung namatay na sila sa mga obispo. At hanggang ngayon, patuloy na patuloy ang pagpapatong ng kamay, kaya hindi napuputol yung pagdiriwang ng misteryo ng pagiging katawan at dugo ni Kristo sa anyo ng tinapay at alak. Una po, nabanggit ko na sa ating pagbasa, yung mga pastol nagmamadali na pumunta sa Bethlehem. At tayo, ngayong 2026, siguro yung iba sa atin, nagmamadali din po. Anong pinagmamadalian natin? Gusto agad nating magplano sa buhay. Meron na siguro tayong mga New Year's resolution. Ito, 1 to 10, ito yung gusto kong tanggalin, ito yung gusto kong baguhin. 1 to 10, ito yung mga goals ko. Diba sa mga kabataan ngayon, maraming goals na gustong i-achieve. At pagkatapos ng taon,
pupost nila na na-achieve nila yung goal nila. Pero baka nakakalimutan natin na kailangan din nating magdahan-dahan. Dahil sa gitnang bahagi ng Ebanghelyo natin, pinakita na ang mahal na Birheng Maria ay nagdahan-dahan sa pamamagitan ng pinagbulay-bulayan o pinagnilay-nilayan niya yung sinabi. Dahil sa mundo natin ngayon, napakabilis po ng technology. Seconds lang. Yung message sa messenger, pwede kang mag-chat sa kabilang bahagi ng mundo in seconds. Gusto natin mabilis lahat ng bagay. Pero ang tawag ng Diyos sa atin ngayon, magdahan-dahan muna. Bago tayo magdesisyon, pagdasalan po muna natin ang bawat desisyon natin sa buhay. At bawat desisyon natin gagawin, ialay muna natin sa Diyos, kasama ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. At ngayon po ay araw pa rin ng Pasko. Baka nakakalimutan na baka December 25 lang yung Pasko. Pero yung Pasko po sa atin, natatapos hanggang sa Epiphany o mas kilala sa tawag na Three Kings, yung pagpapakita ng Panginoon. Kaya mahaba po yung araw ng Pasko. At ngayon ay 8th day o octave ng Christmas. At pinararangalan nga natin ngayon ang mahal na Birheng Maria. Bakit siya dapat parangalan? Kasi nakikooperate siya doon sa plano ng Diyos. Nakikooperate siya na maging nanay ni Jesus. Siguro, kung meron ng term na anxiety nung time na yon, baka nakaranas din ng mahal na Birhen ng ganun na marami siyang iniisip. Sapagkat isang misteryo na ito na kaya yung Mesiyas? Ito na kaya yung Jesus? Sapagkat sa wikang Hebreo, yung Jesus ay Yeshua. Yung Yeshua, ibig sabihin, God saves. Ang Diyos ay nagliligtas. Paano magliligtas? Hindi naman pinanganak sa palasyo itong sanggol. Hindi naman pinanganak na maraming kawal na nagbabantay. Kundi, ano yung nandun sa sabsaban? Merong donkey, may tupa, merong ox. Siguro wala namang kabayo o dragon. Kaya ngayong bagong taon, huwag nating pagkatiwala sa swerte. Yung mga bagay-bagay. Huwag tayong maniwala sa feng shui o sa kung anumang mga lucky number o lucky color, lucky charm na dapat namin gawin. Sapagkat tayong mga Kristiyano, dapat ang dala-dala natin sa ating puso ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung mga bracelet na sinasabing nagtataboy daw ng malas, sapagkat yung malas ay yung maniwala ka sa mga pamahiin at sa mga ganitong bagay. Dahil dapat ang Kristiyano naniniwala na mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. God is bigger than our problems and God is greater than all the evils na nangyayari sa mundong ito. Kaya ngayong araw ng bagong taon, ngayong solemnidad ni Santa Maria bilang ina ng Diyos, atin rin pong ipagdasal na sana magkaroon ng kapayapaan sapagkat ngayong araw po ay tinakda ng simbahan bilang World Day of Prayer for Peace. Sapagkat marami po ngayon ang nasa gitna pa rin ng gyera sa Palestine. Meron din po kaming mga Franciscan sa Myanmar na hanggang ngayon meron pang military junta at nagkakagulo pa rin sa kanilang bansa. Pagdasal din natin ang Ukraine at Russia na hanggang ngayon wala pa rin tigil. At ipagdasal din po natin ang bayang Pilipinas dahil ang buong taon ng 2025 maraming nangyari. Parang maraming break-up na nangyari. Kahit si Presidente at si Vice Presidente, ang Agila at ang Leon ay nag-away. Pagdasal po natin ang ating bansa, ang lahat ng namumuno sa ating gobyerno, sapagkat ang ating bansa ay hindi magiging maayos kung mismong yung mga leader sa taas ay magkakaaway. At sana magkaroon ng pananagutan
na kung meron man talagang nangyaring masama, iwan na o panagutan na nila sapagkat hindi po magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung walang katarungan. Amen.